Tagalog Love Stories presents... Wala ka ba talagang plano na pakawalan ako, Cruz? Ilang linggo na ako sa pamamahay mo. Hindi mo alam ang pakiramdam ko na halos maburo ako dito sa loob ng silid na to. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan sa'yo para ikulong mo ako dito. Nakakasindak na sabi ni Krisha sa binatang tahimik lang din na nagkakape sa harapan niya. Habang si Krisha ay nakaupo at nakaposas ang isang paa. Ang posas na nasa paa niya ay mahaba, kaya kahit papaano ay nakakapag-aliw siya sa loob ng silid. Basta ang alam ni Krisha ay nasa loob siya ng malaking palasyo at nakakulong siya kasama ang lalaking si Danny, ang binata na may maraming koneksyon sa labas o kahit saang lugar. Hindi alam ni Krisha kung paano siya nakapunta sa poder nito. Basta ang alam niya ay gumising siya sa silid na ito 1 linggo na ang nakakaraan. Naririnig mo ba ako? Sinasadya mo lang na hindi ako pansinin eh. Pakawalan mo na ako dahil wala kang mapapala sa akin. At wala akong maalala na may ginawa ako sa'yo. Bawat salitang binibitiwan ni Krisha ay puno ng diin at panunuya. Saka lamang binitawan ng lalaki ang tasang hawak at blankong tumingin sa dalaga. Nagtagpo naman ang mga mata nila at hindi niya alam kung paano niya natatagalan ng maitim na aura nito. Stop talking and listen to me, Hamilton. Sa bahay na ito, ako ang batas. Kaya kung gusto mo pang lumabas ng bahay ko, nang buo, itiko mo yung bibig mo. Anito, na mas lalong nagpatindi sa galit ni Krisha. Nagpapatawa ka ba? Huwag mo kong takutin, dahil walang bisa sa akin yan. Ang gusto ko ay pakawalan mo ko, dahil wala akong alam na may kasalanan ako sa'yo. Sigurado ka bang wala kang kasalanan sa akin? Sigurado ka ba? Anito at saka ngumiti ng sobrang laki. Sa tingin mo ba ay nakikipagbiruan ako sa'yo? Wala akong ginawa sa'yo, Cruz. Wala akong naaalala na may ginawa ako sa'yo. Pag-uulit pa niya. Hindi niya ito kilala personally. Ngunit kilala niya ang pangalan nito. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kung laman ng magazine at balita ang lalaki? Isa itong sikat na bilyonaryo na nagmamay-ari ng iba't ibang kumpanya. Hawak din ng lalaki ang lahat ng mamahaling resorts at mga beach islands. Pangalawa sa mayamang pamilya sa mundo, ngunit hindi pa rin kayang tumbasan ang kayamanan ng mga Hamilton. Alalahanin mo maayos, Krisha. Alalahanin mo kung ano nga ba ang malaki at nakakasulasok na pagkakamali ang ginawa mo sa akin. Bingi ka ba o hindi mo lang naiintindihan ang sinabi ko? Hindi tayo magkakilala at lalo nang hindi kita kilala para gawa ng masama. Hindi ko nga alam kung nakapag-usap na tayo noon o ano. Kaya pakawalan mo na ako bago pa mahuli ang lahat. Sabi ni Krisha na may halong pagbabanta sa lalaki. Ngunit kaysa matakot ang binata, ay ngumisi lamang ito ng nakakaloko habang nakatingin sa kanya. Hindi pa rin nagbabago ang dalagang nasa harapan niya. Isa pa rin itong self-centered at napakataas na babae. Gusto niyang burahin ang tapang sa mukha nito at palitan niyo ng luha. Gusto niyang makitang umiiyak ito dahil sa kanya. Yun lamang ang paraan upang pagbayaran ng babae ang lahat ng kasalanan nito. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Maangas ka pa rin. Nakakala mo ay kaya mo ang lahat. Wala kang pakialam kung kaya ko ba ang lahat. O ano ang gusto ko. Basta, pakawalan mo ko dahil wala nga akong sinabing ginawa sa'yo. Hindi na napigilan ni Krisha ang magalit at mapatayo mula sa pagkakaupo. Bago pa niya malapitan ng lalaki, lumagapak na si Krisha sa malamig na tiles. At bago pa niya maikurap ang kanyang mga mata, nasa paanan na siya ng lalaki. Ginamit na panghila ng binata sa kanya ang posas nito sa paa upang mahila siya gamit nito yon. Gustong burahin ni Krisha ang isi sa labi ng lalaki. Gusto niya itong pasabugin ngayon din. Sa bahay ko, hindi uubra ang lakas mo. Sumunod ka sa akin at maging mabuting aso ka na lang at baka maawa pa ako sa'yo.
at bigyan kita ng kaunting kalayaan. Yun nga lang, nakaposes ka pa rin, pero nasa labas ka na ng silid na to. Sabi nito, kaya mas lalong umapoy sa galit si Krisha. Hayop ka talaga. Wala akong ginawa sa'yo para gawin mo sa akin to. Kung di ka madadaan sa maayos na usapan, pasensyahan tayo. Matapang na sabi ni Krisha at saka walang kahirap-hirap na tumayo. Inambangan niya ng malakas na suntok ang lalaki, ngunit nasalo nito iyon gamit ang isang kamay. Hindi lamang yon, dahil sinundan niya ng malakas na sipa, ngunit nagawa pa rin itong iwasan. Inipit ni Danny ang mga binti ni Krisha habang nakadapa sa sahig. Bitiwan mo ako, sabi. Malakas na sigaw ng dalaga dahil konti na lang ay mapuputulan na siya ng kamay. Pilitin mo muna ako. Panunuya pa nito. Huwag mong hintayin na sumabog ang galit ko sa'yo dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin, Cruz. Pagbabanta ni Krisha, pero mas nakaramdam lamang si Danny ng excitement dahil ito ang hinahanap niya sa babae. Ngunit kailangan munang magbayad ng babae sa ginawa nito noong high school pa lang sila. Ayoko masaktan ka, pero sana ay makinig ka sa akin. Dahil hindi ako mangingimi na saktan ka kapag ako ang naubusan ng pasensya. Pakakawalan kita kapag naalala mo na kung anong kasalanan ang ginawa mo sa akin. Sabi ni Danny kay Krisha. Binitiwan niya ang dalaga at saka inayos ang suot nitong business suit. Ito ang naging routine ng binata tuwing umaga bago pumasok sa kumpanya. Ang saluhan sa umagahan ng dalaga, ngunit palagi na lang itong nanlalaban sa kanya kaya nauuwi lagi sa sakitan. Bago lumabas ng mansyon ng lalaki, sinenyasan niya ang doktor na babae na naghihintay sa may gilid ng pintuan. Dahil palagi silang nakikipagbuno sa isa't isa, kailangan palagi ng doktor ng babae. Dahil hindi niya gugustuhin na umagos ang dugo nito, lalo na kung siya ang dahilan. Tumagal ng isa pang linggo ang pagkakakulong kay Krisha ng binatang nagngangalang Danny. Kahit ano ang gawin niyang pag-iisip sa nakaraan, ay hindi niya maalala kung ano ang ginawa niya sa lalaki. Napilit itong idinidiin sa kanya. Narinig ni Krisha ang pagkatok sa pintuan pero hindi siya nagsalita dahil para saan pa? Wala siyang karapatan dito upang magreklamo dahil isa lamang siyang kriminal na ikinulong dito. Miss, narito na po ang hapunan mo. Sabi ni Sir, kumain ka na raw po dahil hindi ka kumain simula kaninang umaga. Sabi ng katulong na palaging nagdadala ng pagkain kay Krisha. Inilapag ng matandang ginang ang pagkain niya sa ibabaw ng round table dito sa loob ng silid. Hindi na malaya ni Krisha na gabi na naman pala. At ibig sabihin nito ay isang araw na naman ang lumipas. Manang? Tawag pa niya sa matanda. Ano pong oras darating si Cruz? Magalang ang pagkakatanong ni Krisha sa matanda, pero ang matanda ay tila nag-isip pa bago sumagot. Baka maya-maya, miss. At saka ang balita ko ay may lakad kayo ngayong gabi, kaya kumain ka na. Sagot nito. Lakad po? Para saan po? Hindi ko alam, miss. Hayaan mo na lang na si Danny ang magsabi sa'yo, dahil napag-utusan lang ako na dalhin ang pagkain mo. Sagot muli ng matanda bago ito umalis at lumabas ng silid ni Krisha. Naging palaisipan sa dalaga ang sinabi ng matanda, pero naging susi din ito upang makapag-isip si Krisha kung paano makakatakas sa lalaki. Lumapit siya sa lamesa kung saan naroon ang tray ng pagkain. At as usual, steak ito at may kaunting gulay ang pagkain niya. May isang basong gatas din. Meron ding ice cream at wine. Sinimulan niyang lantakan ng pagkain upang magkaroon siya ng sapat na lakas para mamaya. Dahil kung totoo man ang sinasabi ng matanda, sisiguraduhin niyang makakatakas siya. Lumipas ng 3 oras nang maramdaman ni Krisha ang mahihinang haplos sa kanyang pisngi. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya si Danny na taimtim na nakatingin sa kanya. Kaya sa isang iglap, ay mabilis siyang bumangon at lumayo sa lalaki. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo?
Hindi mo ba alam na bawal yung ginagawa mo dahil harassment yan? Galit na sabi ni Krisha at mas lalong naging alerto kung sakali man na atakihin siya bigla ng lalaki. Fine, narito lang ako para sana gisingin ka dahil may pupuntahan tayo. Kailangan ko ang tulong mo, Hamilton, kahit ngayong gabi lang. Sabi nito at saka tumalikod papunta sa may sofa kung saan naroon ang malalaking paper bag na ngayon lang napansin ni Krisha. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo sa kwarto ko? Hindi mo ba alam na trespassing ka? Sigaw niya sa binata. Hindi ako papasok dito kundi ko kailangan ng tulong mo, Hamilton. Sambit ni Danny. Wala kang mapapala sa akin, Cruz. Matapos mo akong ikulong dito nang hindi ko na halos mabilang dahil hanggang ngayon na hindi ko alam kung anong masamang ginawa ko sa'yo. Pero naging blanco ang mukha ni Danny at hindi pinansin ang hinaing ni Krisha. Bagkus, kinuha niya ang isang paper bag at ibinato kay Krisha ng walang pag-aalinlangan. Wear this dahil may pupuntahan tayo ngayong gabi. Saka na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan. Naging banayad ang pagkakasabi ni Danny kaya walang nagawa si Krisha kundi sundin ang utos nito dahil mamaya na lang niya iisipin kung paano siya tatakas. Wala na bang mas tagong damit kang binili? Dahil hindi ko gusto ang gantong damit. Wala na akong maitago kundi ang tummy ko. Reklamo ni Krisha. Binalingan naman siya ng tingin ni Danny at naging sunod-sunod ang pagmumura nito dahil sa ganda ng babaeng nasa harapan niya. Mula sa morenang balat at magandang kurba ng katawan, lalo na ang napakagandang muka, hindi na magtataka si Danny kung bakit ang daming mga lalaking nauulol sa babaeng ito. Lorraine, bumili ka ng hindi revealing na damit? Sino ba kasi ang pumili ng damit na to? Hiyaw niya sa inosenteng butler. Boss, ikaw po ang pumili ng damit na yan. Sagot naman ito sa kanya. What the hell? Hindi makapaniwalang nais sa tinig ni Danny. Nawala sa isip niya ang size na nabili niya ay para sa dating babae na naging comforter niya sa gabi. Ayos na to, magagawan ko naman ng paraan. Sabi ni Krisha. No, bibili tayo ng bagong dress. Hindi ko hahayaan na isuot mo yan sa lugar na yon. Para ano? Magpakasawa ang mga lalaking naroon? No freaking way. Pwede ba wag kang OA? Dahil pwede naman patungan ng blazer ang dress na to. How? Hindi mo ba nakikita kung gaano kakaganda at kasexy? Huli na, nang mapagtanto ni Danny ang sinabi, pero hindi man lang nag-react si Krisha, kaya mas lalong nag-init ang ulo ni Danny, at basta na lamang nag-walk out ng walang pasabi. Humingi ng paumanhin ng butler dahil sa inasal ni Danny sa babae. Ngumiti lamang si Krisha nang tipid bago siya tumungo sa lamesa kung saan niya nakita ang susi na iniwan ni Danny doon. Saka siya sumunod sa dalawa. Tahimik lamang sila sa loob ng sasakyan dahil pinakikiramdaman ni Krisha kung saan sila patungo. Huwag ka nang magtangka dahil hindi ka makakatakas. Sumunod ka na lang para walang gulong mangyari. Saan ba talaga tayo pupunta? Sinasabi ko sa inyo, hindi ako gagawa ng iligal. Kaya pakawalan mo na ako. Pero kaysa sagutin pa siya ng lalaki, ay tumigil sila sa isang napakataas na building. Sa parking lot palang kita na ang mga taong nasa loob at hindi lang basta tao kundi mga makapangyarihan at mayamang tao ang mga ito. Itago mo ito sa loob ng dress mo. Tandaan mo, hindi ka makakatakas. Babala ng lalaki sa kanya. Hindi na rin nakipag-away pa si Krisha. Inilagay niya sa may hita niya ang baril. Sumunod na siya sa lalaki, papasok sa loob ng venue at unang tapak pa lang ni Krisha, naramdaman niyang may kakaiba sa mga bisita. Naramdaman pa niya ang hawak ng lalaki. Gusto kong makita ka pang buhay dahil magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Sabi ng lalaki sa kanya. Hindi nakakibo si Krisha dahil siya lang ba o parang may ibang ibig sabihin ng lalaki. Pero kaysa isipin yon, minabuti na lamang niyang pag-aralan ng mga taong nasa party. Hello, Miss Beautiful.
Mukhang nag-iisa ka yata. Hindi dapat naghihintay ang isang Diyosa na tulad mo. Sabi ng isang matandang lalaki na lumapit kay Krisha. Pinasadahan pa siya ng tingin. Napangiwi si Krisha, lalo nang makita niya kung paano siya pasadahan ng bastos na tingin ng lalaki. I'm sorry, sir. Pero may hinahanap kasi ako. Sige ho at mauna na ako. Aniya sa gurang. Pero naging makulit ito at biglang hinila ang kamay ni Krisha, kaya biglang dumapo ang kamay niya sa pisngi ng matanda. Walang hiya ka. Hulihin ang putang yan. Malakas na sigaw ng matanda. Sinugod ng mga tauhan niya ang dalaga, kaya hindi na nakapalag si Krisha, lalo nang sampalin siya ng matanda. Hindi mo ba ako nakikilala, ha? Sabi pa ng matanda, pero ngumisilang si Krisha sa matanda kaya mas lalong nagalit ito. Sa tingin mo ba may pake ako kung sino ka? Baboy ka? Maanghang na sabi ni Krisha, kaya nakatikim siyang muli ng malakas na sampal. Hanggang sa malasahan niya ang sariwang dugo sa labi niya. Nagtitinginan na rin ang mga bisita sa kanila. Ngunit ayaw magpaawat ng matanda. Mas naging mahigpit pa ang pagkakahawak ng mga tauhan nito kay Krisha, kaya mas lalong tumapang ang matandang lalaki. Ayan ang napapala ng mga katulad mong hindi alam kung sino ang binabangga. Bakit? Sino ka ba? Anak ka ba ng presidente ng buong mundo? Ako lang naman ang kaibigan ni Kanix Hamilton. Proud pang sabi ng matanda, kaya hindi napigilan ni Krisha na matulala. Kaibigan ka ni Uncle? Hindi napigilan ni Krisha tanungin ito. Para namang nakakita ng nakakatakot ang matanda, kasunod ng malakas itong pagtawa. Nakisali na rin ang iba pang bisita, kaya ang kaninang inosenteng mukha ni Krisha ay napalitan ng panlalamig. Isa ka palang joker. Isa ka ring baboy na dapat nasa litsunan at wala dito. Sabi ni Krisha dahil sa pagkapahiya sa kanya ng matanda. Hindi mo alam ang sinasabi mo, iha. Ang isang Hamilton ay nababagay lang sa isang tulad ko. Gutom ka lang. Pakawalan niyo na ako bago pa magbago ang isip ko at tatamaan kayong lahat sa akin. Pagbabanta ni Krisha, pero nginisian lang siya nito. Tuturuan muna kita ng leksyon bago kita papakawalan dahil binangga mo ang isang tulad ko. Saka lumapit ang matanda at napangiwi pa si Krisha nang ngisian siya nito habang nakatingin sa hinaharap niya. Ngunit bago pa siya mahawakan nito, isang magandang kamay ang pumigil sa kulubot na kamay ng matandang lalaki. Subukan mong hawakan ang pag-aari ko at sisiguraduhin kong babalatan kita ng buhay. Pagbabanta ni Danny. Nagtagis pa ang bagang niya nang makita ang pasa at dugo sa gilid ng labi ni Krisha. Sumama ang tingin niya sa humawak sa babae. Anong ginawa mo sa babae ko, Santiago? Dumagundong pa ang boses ni Danny sa bawat sulok ng venue. Bahagyang namutla ang matanda, pero hindi sapat iyon para umatras ito. Siya ang lumandi sa akin, Cruz. Wala akong ginagawa sa babae mo. At dapat nga siyang parusahan mo, hindi ako. Katwiran ng matanda. Idagdag pa, pumatol ka sa babaeng asyomera at may saltik sa ulo. Dagdag na matanda, kaya hindi napigilan ni Krisha na sugurin ito. Mabuti na lamang at napigilan siya ng binata. Ako pa talaga ang asyomera? Nakakahiya naman. Dahil kaibigan mo pa pala ang Uncle Nix ko. Si Krisha ang nagsalita at muling sumugod sa matanda pero pinigilan siya ni Danny. Ano ba, Danny? Bitawan mo ako. Hindi ako makakapayag na maliitin ako ng baboy na to. Pagwawala ni Krisha. No! Behave yourself at huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Utos ni Danny sa babae, kaya wala nang nagawa si Krisha kundi pakalmahin ang kanyang sarili. Pero nagulantang ang lahat nang manakaut ang matanda dahil sa malakas na suntok ni Danny. Kahit kailan talaga, isang basura
ang lalaking yan. Sabi ng matandang babae na nasa tabi ni Krisha. Ano pa bang maaasahan natin sa anak ng isang kabit? Singit din ng babae na kasama ng matanda. Nasabihan lang kayo na matanda, pero parang kayong walang pinag-aralan. Singhal ni Krisha sa dalawang ginang na pinag-uusapan ng binata. Pinagmasdan pa ni Krisha ang nangyayari sa paligid at napansin niya ang kakaibang lalaki na may kakaibang kilos din. Hindi nga siya nagkamali dahil bigla itong humugot ng baril sabay tuto kay Danny. Dahil sa taranta, naitulak niya si Danny kaya si Krisha ang nadaplisan ng bala. Nagkagulo na din ang buong lugar. Sumabay pa ang mga taong nagtulakan. Makalabas lamang pero marami na ang nadamay. Okay ka lang ba? Hindi mo dapat ginawa yun. Sabi ni Danny matapos itong makita ang daplis sa braso. Kasalanan ko ba kung di ka marunong umilag? Na hindi ka alerto? Sa bagay, ano bang alam ko? Basta wag kang aalis dyan. Sabi ni Danny sa babae at iniwan ito sa may ligtas na lugar dahil kailangan gawin ni Danny ang trabaho niya. Sinamantala naman ito ni Krisha upang makatakas siya at dumaan siya sa fire exit ng venue. Kung sinuswerte siya, ay walang nagbabantay sa kanya. Kaya mabilis siyang nakalabas ng building. Tanga ng braso na duguan, matagumpay siyang nakawala kay Danny. Hanggang sa tuluyan na siyang makauwi sa mansyon ng sariling pamilya. Nakasalubong pa niya ang ina na palabas ng bahay kasama ang kanyang ama na si Calix. Ano nangyari sa'yo? Ba't may tama ka ng bala? Hindi ba nasa misyon kayo ng mga pinsan mo? Nagtatakang tanong ng kanyang inang si Christine. Mahabang kwento, Mommy, dahil hindi mo gugustuhing malaman. Anyway, may makakain ba sa bahay? Medyo gutom na po kasi ako. Aniya sa kanyang ina. Nasa loob si Aling Rosa. Siya na ang bahala sa iyo sa pagkain mo. And utang na loob, anak. Pakigamot ang tama mo. Dahil baka ma-infection ka pa dahil dyan. Utos ng mami niya, kaya tumango na lamang si Krisha bago pumasok sa loob ng mansyon. Ngayon lamang siya nakahinga ng maluwag. Pero ramdam pa rin niya ang matinding kaba dahil iniwan niya si Danny sa lugar na yon. Pero napairap siya dahil deserved ng lalaki ang ginawa niya. Dahil maangas ito at walang modo. Naging payapa ang buhay ni Krisha at bumalik siya sa dating buhay niya sa loob ng isang linggo. Simula nang makawala siya kay Danny. Nagpirmi muna siya sa bahay dahil baka hinahanap pa rin siya ng lalaki. Mahirap na. Krisha, anong ginagawa mo pa rin sa bahay? Hindi ba may trabaho ka? Isang linggo ka na at hindi ka lumalabas. May problema ba, anak? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Tanong ng mami niya matapos siyang makita na nakahiga na naman sa malambot niyang kama. Wala namang problema, Mami. Gusto ko lang magpahinga pero pangako babalik na ako sa work bukas na bukas din. Aniya sa kanyang ina kahit hindi naman talaga niya yun gagawin hanggat hindi siya nakakasiguro na hindi na niya po problemahin ang lalaki na si Danny Cruz. O siya, ikaw ang bahala. Basta kumain ka na at bumangon ka na dyan. Dahil kanina ka pa nakahiga. Nasa baba na rin ng daddy mo at pinapatanong kung maayos ka lang daw ba. Aalis kami ngayong araw at baka sa sunod na linggo pa kami makakauwi. Mag-iingat ka dito. Yes, Mommy. Mag-iingat din po kayo ni Daddy. Aniya, at saka narinig niya ang pagsara ng pintuan ng kanyang silid. Itutulog na lang sana ni Krisha ang inip na nararamdaman niya. Ngunit may naalala siya, kaya mabilis siyang tumayo at nagtungo sa drawer niya. Hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Krisha kung ano ang atraso niya sa lalaking si Danny. Hindi talaga niya maalala kung saan niya ito nakita o kung isa ba to sa mga binato niya nung bata siya o nabuli nung nag-aaral pa siya dahil lumapit sa kanya. Pero imposible. Dahil hindi naman niya makakalimutan ang kagwapuhan nito kung sakali man na may atraso siya. Kinalkal niya ang class photo album niya nung nag-aaral pa siya, simula elementarya hanggang high school. Kinalkal niya ito dahil gusto niyang malaman kung may nakalimutan nga ba siya noon na nagawa niya dahil sa mga lumipas na mga taon. Pero paglipat niya ng pahina,
nakita niya ang isang pamilyar na lalaki. Nakasuot ito ng malaking salamin at halos hindi na makita ang mukha nito dahil sa kapal ng salamin na suot nito. Maliit at maitim ang lalaki sa litrato. Pero hindi niya inaasahan ang mabasa ang pangalan ng batang ito. Danny Cruz? Banggit niya sa pangalan ni Danny at saka lamang bumalik sa alaala niya ang senaryo na pinangako niya sa lalaki noon. Oh my God! Dahil ang lalaking ito ang pinangakuan niya na papakasalan niya paglaki nila. Kinabukasan, napilitan na talagang pumasok ni Krisha sa trabaho kahit nakulang siya sa tulog o sa madaling salita ay hindi talaga siya nakatulog sa kakaisip tungkol sa pangako nila ni Danny. Diyos ko, lubayan mo na ako dahil nagiinit ang ulo ko sa'yo. Sigaw pa niya sa katirikan ng umaga, kaya nagtataka ang mga kasama niya sa trabaho. Ang aga, Hamilton, stress na stress? So ano ba ang balita? Palpak ang misyon na inatas sa'yo ni Maxillian? Tanong ng kaibigan niyang si Leia at saka umupo sa tabi niya na may dalang 2 baso ng kape. Hindi yan ang problema ko. Ano? Magkape ka muna nang matanggal naman yung stress mo. Sabay abot ng kape, kaya naman tinanggap ni Krisha ito. Sumimsim siya dito, kaya kahit paano ay nawala ang stress na nararamdaman niya. Naalala mo ba si Danny? Biglang tanong niya sa kaibigan. Sino? Teka, parang pamilyar ang pangalan na yan. Hindi ko lang alam kung saan ko ba yan narinig. Si Danny, yung batang pinangakuan ko ng kasal ng mga bata pa tayo? Yung hindi ko alam kung naging kami ba? Alangan pa siyang napatanong sa kaibigan na nanlalaki ang mga mata. Napatampal pa si Leia sa lamesa, kaya nagulat si Krisha at napahawak sa kape niyang kamuntikan ng matapon. Oo, naalala ko siya. Dahil lumipat ka na ng lugar ng college, nagbago talaga si Danny Cruz. Bigla ba naman naging gwapo at naging bad boy? Ang malala pa dito, nabully siya noon dahil sa'yo. Dahil pinatulan mo daw ang tulad niya. Kaya siguro binago niya yung sarili niya. Pero hindi rin nagtagal yon dahil nawalan din ng balita sa kanya. Lumipat yata siya na ibang bansa. Pero kung tatanungin mo ko kung nasan siya, ang tanda ko ay siya ang bagong commander ng grupo natin. Mahabang litanya ng kaibigan niya, kaya si Krisha naman ngayon ang nanlalaki ang mga mata. Anong sinabi mo? Commander Nino? Grupo natin? Hindi mo ba alam? Siya ang bagong commander natin. At balita ko, ngayon ang unang pasok niya. Simula kailan pa yung balitang yan? 3 days ago? Na hindi ka kasi pumapasok na ilang linggo kaya wala kang alam. Pero ano ba ang meron at napatanong ka about sa lost childhood love mo? Takang tanong ng kaibigan niya, ngunit bago pa makasagot si Krisha, ay nasipatan niya ang 2 matalim na magagandang mata na nakatingin sa kanya. Suot nga nito ang uniforme nila, ngunit naiiba lamang ang suot ng binata dahil nasa mataas na ranggo ito. Para bang nagiging slow-mo ang paligid hanggang sa makalapit ito kung nasan si Krisha. Good morning, Krisha Hamilton. Mabuti naman at nakatakas ka ng ligtas. Kamusta na ang 1 linggo mong pagtatago? Naging masaya ka ba? Ngising demonyo na sabi ni Danny kay Krisha. What the hell? Naisatinig ni Krisha iyon dahil ang lalaking tinakasan at ayaw niya sanang makita ay nasa harapan niya. Para bang nakikita na niya kung ano ang magiging buhay niya kasama ito sa trabaho. Lahat ng pag-iwas ay ginawa ni Krisha sa lalaki. Kahit minsan ay sinasadya na ni Danny na magtagpo ang landas nila. Tulad ngayon, gumawa ang binata ng paraan upang magkasama sila sa bagong misyon. Ayaw man niyang tanggapin, ay wala siyang magawa kundi sundin ang utos ng mas mataas sa kanya. Stop looking at me, na para bang papatayin mo ko. Mabuti pa at isipin mo na lang kung ano ang atraso mo sa akin. Baka mas matuwa pa ako sa'yo. Sabi ng lalaki na may halong panunuya kay Krisha. Stop looking at me.
Wala akong maalala na may atraso ako sa'yo, kaya please lang, Cruz, tantanan mo ko dahil gusto kong matapos ang misyon na to na payapa. Paano matatapos ang misyon kung ayaw mo makisama sa akin na maayos? It's a common sense. Alam mo ba yun? Sa tingin mo ba makakasugod ka ng wala akong utos? Gusto mong mamatay pag pumasok ka sa kuta ng mga yan? Sabi ni Danny, at saka tinutukan ng baril ang abandonadong gusali na nasa harapan nila. Hindi alam ni Krisha kung ilan ang nasa loob ng gusali, pero tama ang lalaki. Hindi sila pwedeng pumasok basta-basta sa loob dahil baka nga lumabas na lang siya ng nilalamig na bangkay. Wala din ang mga backup nila dahil darating pa lang ang mga ito kapag nagbigay ng utos ang binatang si Danny. Sa ngayon ay kailangan na munang tiisin ni Krisha ang nakakainis na binata dito sa may damuhan na pinagtataguan nila. Mabuti na lamang at madilim ang paligid, kaya madali sa kanilang makapagtago. You still don't know? Hindi mo pa rin maalala ang atraso mo sa akin? Gusto mo ba na ipaalala ko sa'yo? Pwede na ba nating kalimutan ang atraso na sinasabi mo? Sabihin na lang natin na pagkakamali lamang ang nakaraan. Bata pa ako nung sabihin ko na papakasalan kita balang araw. So naalala mo? Yeah, kung di ko lang nakita ang photo album ko noon, hindi ko maaalala kung sino ka ba. Nakaramdam ng kakaibang ilang si Krisha dahil na rin sa titig ni Danny sa kanya. So anong gusto mong gawin ko? Kalimutan yung atraso mo sa akin? Bakit? Alam mo ba ang nangyari sa akin noon? May mga pinagdaanan ko? Hindi ko naman kasi alam na ganun yung nangyari sa'yo. I'm sorry. Hindi ko naman talaga alam. At nagustuhan talaga kita nun. Hindi yun basta laro lang. Sabi ni Krisha at saka nagtama ang mga mata nila ni Danny. Nakita niya kung paano lumambot ang ekspresyon nito. At saka humiga ng diretso sa may damuhan at inilagay ang kamay sa may muka. Kahit madilim ang paligid, nakatulong naman ang liwanag ng buwan upang makita kahit papaano ang muka ng binata. Bakit ang dali sa'yo na hayaan lang ang nangyari? Kung ako nga, ilang taon kong dinala ang pangakong yun kahit na iniwan mo ako sa ere na parang tanga. Para lang maging sapat sa'yo tapos... Never mind. Wanna bet? Saad pa nito. Para saan? Kapag nakalabas ako ng buhay dyan sa gusali na yan, pwede ba kitang i-date? To start over? Nababaliw ka na ba? O talagang may konting saltik yung ulo mo? Bakit mo naman gagawin ang bagay na yan para lang sa date? Naiinis na sabi ni Krisha dahil ito ang unang beses na nakarinig siya ng kalokohan. Kung tinupad mo lang sana ang atraso mo sa akin, edi sana wala tayo sa ganitong posisyon. Kung di mo lang sana iniwasan ako na isang linggo, hindi kita idadamay sa misyon na to para lang makausap ng ganito. Imagine, pwede tayong mamatay na lang bigla dito kapag nakita nila tayo. Ayun na nga eh. Tapos ano pa itong kalokohan na naiisip mo para kang tanga? Sa tingin mo ba nakakatawa ang ginagawa mo sa akin? Kinulong mo lang naman ako na isang linggo. Kinadena na parang aso na sa tingin mo, gugustuhin ko pang makita ka matapos yun? Singhal ni Krisha dahil sa tuwing naaalala niya ang naging simula nila, hindi niya mapigilan ang pagsilakbo ng kanyang galit. Dahil alam kong mahirap kang kausapin. Mabuti na lang talaga sa akin ka napadpad. Salamat kay Zack. Humagalpak pa ito ng tawa ng mahina. Sino naman yung Zack na yon? Siya bang may pakana ng letseng paghihiwalay namin sa Isla Maliwanag? Takang tanong niya sa lalaki pero nagkibit balikat lamang ito na para bang sinasabi na wala itong sasabihin sa kanya. Hindi nakapagsalita si Krisha dahil maski siya ay hindi alam ang isasagot sa lalaki. Natulala siya kasabay ng pag-flashback ng mga alaala noon kung bakit niya binigyan ng chance ang lalaki. Dahil sa pagkakataong ito, hindi isang ngisi ang ipinakita ni Danny, kundi isang totoong ngiti na galing sa puso nito. Answer me. Can you give me a chance to win you back? Hindi napansin ni Krisha nang ibalik niya ang ngiti mula kay Danny at saka tumingala sa kalangitan.
Kahit wala man siyang makitang iba kundi ang madilim na langit. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Gusto ko lang na maging maayos ang gusto't na meron tayo. And hindi ko hahayaan na masayang na naman ang panahon na ito ngayon. Gusto ko mapalapit ka sa akin. Take it or take it. And I'm sorry kung nagawa kong kidnapin ka. Gusto ko lang ng thrill. Biro pa ng lalaki, kaya hindi napigilan ni Krisha na taasan ito ng kilay. O siya, usapan natin yan. Kapag nakalabas ako ng buhay, may utang ka sa akin na isang date. Bago pa makatayo si Krisha, walang takot na tumakbo si Danny sa loob ng gusali. Natuod si Krisha, lalo na nang sunod-sunod ang hiyawan at putukan ng baril, kundi pa dumating ang backup nila ay hindi siya kikilos. Tumagal lang ng 5 minuto nang lumabas si Danny nang may malawak ng ngiti. Duguan ang kanang braso nito at may dugo sa pisngi. Ngumiti pa siya sa dalaga, pero nagsigawan ng lahat nang bigla itong pumikit. At kasunod ng pagpikit ni Danny ay ang pagbagsak niya sa lupa. Dahil sa reflexes ng katawan ni Krisha, mabilis niyang nadaluhan ng lalaki at saka nakita ang 2 tama nito sa balikat at tagiliran. Ngayon lamang naramdaman ni Krisha ang takot. Takot para sa lalaki. Kinabukasan, hindi iniwan ni Krisha ang binata dahil hindi pa rin ito nagigising. Kahit na naging stable na ang lagay nito. Si Krisha ang umantabay sa lalaki, lalo na't pakiramdam niya ay may kasalanan siya kung bakit nakahiga ang binata ngayon sa malambot na kama ng ospital. Kahit na sinabi ng doktor na kaya hindi pa rin ito nagigising dahil pagod ang binata at hahayaan ito makabawi ng lakas. Miss Hamilton, ako na muna ang bahala kay General. Pwede ka na umuwi muna dahil kahapon ka pa dito sa ospital. Sabi ng lalaking kasamahan ng binata. Wala ba siyang magulang na pupunta ngayon para bisitahin siya? Pero okay lang ako dito. Wala naman akong gagawin sa bahay kaya ayos lang. Hindi ba sinabi ni General sa'yo, miss? Takang tanong ng binata. Ang alin? May dapat ba akong malaman? Kanina ko pa kasi hinihintay na baka dalawin siya ng mami niya o kahit sino sa pamilya niya. Sabi ni Krisha, kahit hindi inaalis ang tingin sa binata. Payapa ang itsura nito at magagaan ang bawat paghinga nito, kaya kahit paano ay nakampante si Krisha. Hindi pa din niya makalimutan ang ngiting yun. Ngiting pagod, tila sumusuko na sa hamon ng buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang umabot sa ganoong deal, kung pwede namang daanin sa usapan. Uli lang lubos si General, miss. Ang mga magulang niya, o sabihin natin ang ama niya ay inabandon na siya. Inabandon na sila ng kanyang ina. Nakagawa kasi ng kasalanan ng ina at ama niya, kaya lumaki si General na mag-isa. Sanay na kami ang nag-aalaga sa kanya sa tuwing may ganitong aksidente na nangyayari. Sabi ng lalaki kahit naalangan pa itong sabihin kay Krisha ang totoo. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Krisha dahil sa nagawa niya noon sa lalaki. Basta na lamang kasi siyang nawala dahil pinadala siya ng daddy niya sa ibang bansa upang samahan ng lolo at lola niya at doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi niya naisip na magiging malaking impact ang nagawa niya sa lalaki. Sige na, miss, ako na ang bahala dito. Pwede ka naman bumalik. Bukas na, para na rin makapagbihis ka at makaligo ka. May dugo kasi ang damit mo at ayaw ni General na nakakakita ng dugo. Wala nang nagawa si Krisha kundi sundin ang sinabi ng lalaki. Tumayo na siya at nagtungo sa pintuan. Pero hindi niya inaasahan ang isang magandang babae na bigla na lamang pumasok. Anong nangyari kay Danny Boy? Saad pa nito at nag-iiyak sa mismong dibdib ni Danny. Okay na siya, mami. Huwag mo nang isipin. Dahil hindi naman basta-basta mamamatay ang isang to. Sabi ng lalaki sa bagong dating na babae. Pinanood niya kung paano nito yakapin at halikan sa noo si Danny. Hindi naman naiwasan ni Krisha ang bumigat ang pakiramdam. Para bang pakiramdam niya
ay niloko siya nito. Dahil parang itinaya nito ang buhay para lamang sa date, tapos may ibang nobya pala ito. Mas lalong naging mabigat ang loob niya, kaya umalis na siya sa ospital at umuwi na lamang sa bahay. Pero hindi pa siya tuluyan nakakapagpahinga simula na makauwi siya sa mansyon. Hindi niya makalimutan ang dalawa. Kaya kahit labag sa loob niya at kahit hating gabi, ay nagbihis pa rin siya upang bumalik ng ospital. Naabutan pa niya ang pinsan na si Maxillian. Buti naman at naabutan pa kita, Krisha. Pakibigay nga ito kay Danny Cruz. Balita ko ay siya na ang bagong general niyo. Kailangan ko ng pirma niya at desisyon kung tatanggapin niya itong napakalaking opportunity sa kanya. Sabi ni Maxillian, sabay abot ng itim na folder. Anong laman ito at tungkol saan ang bagay na to? Para yan sa promotion niya at alok ng military sa Russia na gusto maging bagong general siya doon. Parang bomba naman na sumabog yun sa pandinig ni Krisha. Nalamukos niya ang folder ng sobrang diin dahil pakiramdam niya ay hindi umaayon sa kanyang panahon. Hindi maayos ang pakiramdam niya sa babaeng pumasok kanina sa loob ng silid tapos ito pa? Kailan mo kailangan to? Malamig pa niyang tanong sa pinsan. At least a month. Kailangan ko ng sagot niya bago mag-isang linggo. Pakisabi sa kanya, total papasok ka na pala at balita ko ay ikaw ang nagbabantay sa kanya sa ospital. Naglakad na paalis si Krisha dala ang bigat ng loob, pero hindi pa siya nakakarating sa pintuan nang magsalita muli si Maxillian. It's nice to see na magkasama na kayo ulit. Actually, nagtataka ako kung paano kayo naging in good terms. Siguro dahil may pinagsamahan naman kayo kahit paano. Mas lalong nakumpirma ni Krisha na naalala ng mga ito ang lalaki ngunit maliban sa kanya dahil huli na niya nang makilala ito. Mabilis lamang ang naging biyahe niya dahil hindi na rin naman traffic. Tinitigan pa niya ang itim na folder pero kaysa dalhin ito, itinago niya ito sa compartment ng sasakyan. Hindi niya alam kung anong sumanib sa kanya kung bakit niya ito ginawa. Basta ang alam niya, ayaw niyang umalis si Danny. Yun lang. Sa kabilang banda naman ay tahimik na kumakain ng mansana si Danny dahil ito lamang ang pwede pa niyang kainin dahil sa pagkaka-opera sa kanya. Disappointed siya dahil wala ang dalaga. Ano nga ba ang ina-expect niya? Ano na naman ang iniisip mo, babe? Masyado ka nang tulala kanina pa dyan at hindi mo nga maintindihan kung ano mga sinasabi ko. Reklamo ni Mommy, ang transgender na naging ina ni Danny noong mga panahon na iniwan siya ng sariling ina. Ang tumayo bilang magulang ni Danny. Mukha lamang dalaga ang babae dahil maalaga ito sa katawan. Ngunit nasa 50s na ito at kilala ang babae sa pangalang Mommy. May iniisip lang ako kung bakit nandito ka na naman. Siguro naubos na ang perang binigay ko, no? Biro niya kay Mommy. Loko, akala mo naman ay kailangan ko ng pera mo kung mas mayaman ako sa'yo. Narito lang ako para tanungin ka kung gusto mong sumama sa akin sa Amerika. Pwede mo naman i-handle ang kumpanya ko. Tutal, magiging iyo yun kapag patay na ako. Anito sabay ira pa. Sinabi ko na diba, Mommy, na gusto ko ang trabaho ko. Saka ibigay mo na yung kumpanya mo sa ibang tao. Tsaka, kung pwede rin naman sa sarili mong anak na lang. Tutal, dugot laman mo naman yun. Marami ka nang naitulong sa akin, kaya hindi ko na matatanggap ang bagay na yan. Sabi ni Danny sa banayad na tono. Ikaw lang naman ang anak ko, so sino pang pamamanahan ko? Bakit kasi hindi mo pa iwanan yan? Babe naman, tingnan mo ang nangyari sa'yo. Paano kung isang araw bigla na lang mas malala ang mangyari sa'yo? May pag-aalalang tanong ni Mommy kay Danny. Hindi naman mangyayari yon. At kung sakali man, ay malugod ako mamamaalam dahil naging kapaki-pakinabang ako sa bansa. Hindi maganda ang biro mong yan sa totoo lang. Masungit pa nitong sabi, sabay labi sa kanya, kaya hindi napigilan ni Danny na kurutin ang pisngi ni Mommy. Natanggal lang ang ngiti sa labi ni Danny
nang makita si Krisha na nakatayo sa mismong pintuan habang masama ang tingin sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Simpleng tanong ni Danny kahit kinakabahan na talaga siya. Dinalhan kita ng prutas pero mukhang busy ka ata. Malamig na sabi ni Krisha, kaya nabaling ang mata ni Danny sa hawak nitong prutas na nakalagay sa basket. Talaga ba? Sino siya, babe? Biglang singit naman ni Mommy, kaya pinanlakihan ito ng mata ni Danny. Pwede ba? Huwag mo kong tawaging babe. Mahinang bulong niya kay Mommy, kaya mas lalong ngumisi na nakakaloko ang matandang babae. Teka nga, sino ba siya, babe? Hindi mo naman sinabi sa akin na may kaibigan ka pala. Mommy! Suway ni Danny sabay tingin kay Krisha nang mas lalong dumilim ang mukha nito. Mommy ang pangalan ni mommy ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Danny. Anong kalokohan nito, Cruz? Halos magpakamatay ka para lang sa isang date, tas malalaman ko na may iba ka palang babae? Masaya bang gaguhin ako? It's not what you think, Krisha. Mommy, please explain to her kung ano kita. May frustrasyon na sabi ni Danny kay Mommy. I'm your wife at buntis ako sa anak mo. Simpleng sabi ni Mommy. Kasabay nito, ang paglagabog ng pintuan kung saan lumabas si Krisha. Kasalanan mo to. Hindi mo alam kung gaano kahirap makuha ang atensyon ng isang yun, Mommy. Hindi ka buntis, okay? Dahil wala kang bahay bata. Malakas na sigaw ni Danny bago bumaba at hinabol si Krisha. Naiwan si Mommy na tawa ng tawa habang umiiling dahil ang anak niya ay may babae ng kinababaliwan. Dire-diretso lang si Krisha sa hallway. Dahil hindi niya kinaya ang mga nalaman. Biglang sumakit ang puso niya dahil sa kanyang napagtanto. Lalo na sa nakita at pakiramdam niya ay niloko siya ng binata. Pinagtaksilan siya nito. Mag-usap nga tayo, Krisha. Habol sa kanya ng binata sabay hila sa kamay niya. Ika-ika pa si Danny dahil sariwa pa ang sugat sa tagiliran nito. Hawak pa nito ni Danny dahil kumikirot pa rin ang tama niya. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi ka na dapat tumayo. Dapat doon ka na lang. Mali ang iniisip mo sa amin ni Mommy. Siya ang nag-alaga sa akin nung bata pa ako. Patanda na yon, di lang halata. Depensa ni Danny. Hindi ko naman tinatanong. Pinapaliwanag ko lang. Dahil bigla ka na lang umalis na hindi ko ako hinahayaan na ipaliwanag ang lahat. Kung tungkol man sa pagdidate sa'yo, totoo yun. Kaya naman please, pakinggan mo ko. Sabi ni Danny na may pagsusumamo sa boses. Pinakinggan na kita, kaya sana bumalik ka na sa room mo. Dahil hindi pa naghihilom ang sugat mo at mukhang kagigising mo lang din. Hindi ako babalik hanggat di ko nalalaman na okay tayo. Pwede mo naman ako tingnan sa mga mata ko at sabihin sa akin na okay na tayo. Alam ko na hindi maganda ang umpisa natin. Pero sana naman, bigyan mo ako ng chance para ayusin lahat ng to. Wala ka namang aayusin, Cruz. Dahil wala ka namang ginawang masama. Lalo nang wala kang ginawang masama sa akin. Kaya please lang, bumalik ka na sa silid mo. Dahil may duty ako ngayon. Babalik ka ba? Yeah, babalik ako. Kaya pumasok ka na. Dumaan lang talaga ako para malaman kung maayos ka na. So, kailan ang date natin? Bulalas ni Danny kaya pinanlisikan siya ng mata ni Krisha. Tumingin-tingin muna sa paligid si Krisha dahil baka may makarinig sa sinabi ng lalaki. Mahirap na at baka kumalat na naman ito. Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan yan? Seryoso ka ba? Wala ka ba talagang pinipiling lugar, ha? Papasok lang ako ulit sa kwarto ko kapag sinabi mo na mismo sa pagmumukha ko kung kailan tayo magdi-date. Fine. Kapag maayos ka na. Happy? Naiinis na sagot ni Krisha, pero deep inside ay natutuwa din siya, lalo na nang makita niya kung paano ngumiti ang mga mata ni Danny. Hindi na naman napigilan ni Krisha na pagmasdan kung gaano kaganda ang mga mata ng binata. Alam kong gwapo ako. Pero sana wag mo akong titigan ng ganyan, pakiusap lang. Biro pa ni Danny, kaya bahagyang umirap si Krisha.
Pumasok ka na sa loob dahil aalis na ako. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ni Danny at basta na lamang umalis ng ospital. Hindi mawala ang malaking pagkakangiti sa labi at para bang nawalan siya ng bigat sa dibdib. Ni hindi nga niya maalala kung paano sila nag-umpisa. Pero isa lang ang alam niya. Hindi na maganda ang nararamdaman niya dahil para bang bumalik ang nararamdaman niya noon. Isang buwan ang nakakalipas nang maging maayos ang samahan nila Danny at Krisha. Hindi man palaging magkasundo sa mga misyon, ngunit napapansin ang closeness nila. Ngayon lang din nagtaka mga kasamahan ng lalaki na hindi na laging nakasigaw at mainit ang ulo ni Danny simula nang dumating si Krisha sa buhay niya. So anong ginagawa natin dito? Huwag mong sabihin na ganitong date ang gusto mo. Nakapamewang na tanong ni Krisha. Narito kasi sila sa gitna ng kagubatan. Nakasuot ng uniforme nilang military at may mga tanga na baril. Iba din ang hilig ni Danny, kaya madalas sila magtalo kahit sa maliit na bagay. Pwede bang wag mo laging dinadaan sa init ng ulo ang lahat? Narito tayo kasi dito ang date natin. Seryoso ka? Anong date natin? Mga na mga hayop dito? Kahit isang araw lang, hindi mo ba kayang hindi pumatay? Tanong ni Krisha. Sinamaan niya ng tingin si Krisha. Alam mo kung di lang kita mahal, kanina pa kita sinubsob. Singhal ni Danny at saka umirap. Gusto man matawa ni Krisha ay hindi niya magawa dahil na rin sa hindi niya kaya lalo na at ganito ang lalaki. Ayaw niyang manuyo ng demonyo na may saltik. So ano ang ginagawa natin dito? Date nga kasi. Bakit hindi mo kaya sanayan ang sarili mo na maghintay? Naglakad si Danny kaya sinundan siya ni Krisha hanggang makarating sila sa isang lugar na may mesa at upuan sa gitna. Nagkalat din ang mga bulaklak sa paligid, lalo na ang mga balloons na kulay itim. Humanga pa si Krisha nang makita ang talon sa harapan mismo nila at ang maliit na bungalo. Nagustuhan mo ba? Tanong pa ni Danny. Tumingin si Krisha sa lalaki at saka ngumiti ng sobrang laki. Dahil ito ang unang beses na naranasan ni Krisha ang ganitong surprise. Hindi niya malaman ang sayang mararamdaman, lalo na at hindi niya maalis ang ganda ng paligid. Seryoso ka? Paano mo nahanap ang ganitong lugar? Takang tanong pa niya sa lalaki. This is my home. Dito ako nagtutungo kapag sobrang magulo ang isip ko. Gusto ko ipakita sa iyo ang mundo ko, Krisha. Talaga ba? So ilang beses ka nang may dinala dito? Taas kilay pang tanong ni Krisha. Mukha ba akong babaero sa'yo? Isa lang ang naging fling ko para sabihin ko sa'yo at di ko siya dinala dito. So bakit ka defensive? Nagtatanong lang naman ako. As if naman may pake ako. Pwede ka naman sumagot ng di mo kang defensive. Wala nga sabi. Ayan ka na naman sa pamimilit mo eh. Sumasakit ang ulo ni Danny sa babae. Pero minsan, gusto niya na lang itong sakalin. Pero hindi nga niya kayang padampihan ng lamok ang dalaga. Hindi na siya pinakinggan pa ni Krisha at lumapit na ito sa may talon. Kahit sino ay mapapatulala talaga sa ganda nito. At higit sa lahat ay si Krisha lamang ang babaeng dinala niya rito. Nanlalaki pa ang mga mata ni Danny nang hubarin ni Krisha ang suot nitong uniforme. Hindi niya iniwasan ang ganda ng katawan ng dalaga. Anong tinitingin mo dyan? Ngayon ka lang ba nakakita ng babae na hubad? Nakataas na kilay na tanong ni Krisha kay Danny. Dahil hindi na nawala ang tingin nito sa dalaga. Simula sa napakaganda at kinis na morenang balat at ang ganda ng hubog ng katawan nito, ay walang masabi si Danny. Pwede naman siguro ako maligo dito, no? Nakangising tanong pa ni Krisha kay Danny, kaya napalunok na magkasunod ang binata. Oo naman. Sabi ni Danny, habang hindi mawala ang tingin niya sa katawan ng dalaga. Sa isang iglap, tumalon si Krisha sa talon, kaya wala nang nagawa si Danny kundi hubarin na rin ang suot niya pang itaas at sabay tumalon din siya.
Nagbasaan pa silang dalawa at naglaro sa tubig na parang bata. Naghabulan na parang bagong kasal. Sa buong lugar, panay ang hiyawan at tilian nila ni Krisha. Lalo na nang sumayaw pa ng sexy dance ang lalaki sa harap nito. Hanggang lumipas ang maghapon at doon lamang umahon ng dalawa pero hindi pa rin mawala ang ngiti nila sa labi. Dapat sulitin natin ang date natin ngayon dahil may misyon na naman ako bukas. Sabi ni Krisha habang pinapatuyo ang basang buhok sa hawak na tuwalya. Narito sila ngayon sa loob ng bungalow at nagpalit ng tuyong damit. Mission? Anong klaseng misyon? Tanong ni Danny dahil walang alam ang binata. Hindi ko alam kay Maxilian. Basta ang alam ko, may kailangan akong tapusin na misyon. Bukas na bukas ko pa malalaman yun. Bakit hindi pinadaan sa akin ni Maxilian ang tungkol sa bagay na yan? Naroon ang inis sa boses ni Danny. Why? Misyon ko yun, Danny. Hindi naman lagi na dapat ipadaan sa'yo. Dahil alam mo na siya pa din ang leader ko. Hindi ko na nga tinanggap ang promotion sa Russia. Ganito pa ang mangyayari. Mukhang ikaw pa yata ipapadala ng gagong yun. Alam mo ang tungkol sa Russia? Takang tanong ni Krisha dahil nawala na ang bagay na yun sa isip niya. Yes, nakausap ko si Maxilian tungkol dyan. At sinabi din niya sa akin na ibinigay niya ang itim na envelope para ibigay sa akin. Pero mukhang ayaw mo akong umalis. Nakangisi ngayon si Danny kay Krisha. Kaya naman, namula bigla ang kanyang magkabilang pisngi. Wala akong alam sa sinasabi mo, okay? Pagde-deny niya pa, sabay talikod, upang iwasan ang topic na yon. Ngunit bigla siyang hinapit ni Danny at ikinulong sa mga bisig nito. San ka naman pupunta? Tatakasan mo ang problema mo sa akin? Palagi ka nalang bang tatakas? Sabi pa nito sa mismong tenga ni Krisha. Kaya nagbigay yon ng matinding kilabot sa kanya. Bitawan mo ko. May kukunin ako sa kwarto. No. Sabihin mo muna sa akin kung anong dahilan mo kung bakit mo tinago yung itim na envelope. Ayaw mo ba akong pumunta sa malayo? At sa kanya dinampian ng halik ang balikat ni Krisha. Tell me, bakit? Lumayo ka, sabi sa akin. Nanginginig na ang boses ni Krisha dahil sa panlalambot ng mga tuhod niya. Basta ang alam niya ay malapit na siyang bumigay. Krisha, tell me. At saka mas lalong tinudyuan ng halik ang balikat ni Krisha. Oo na, inaamin ko nang ayaw kitang umalis, okay? Masaya ka na ba? Sikmat ni Krisha sabay tago ng sariling muka dahil hindi niya makayanan ng kahihiyan. Really? So you like me? Kung ganon, wala nang bawian at dito ka na lang sa akin. Malambing na sabi ni Danny kasabay ng pagsunggab niya sa namumulang labi ni Krisha. Umawang pa ang mga ito dahil hindi nito inaasahan ang paghalik sa kanya ng binata. Basta, isa lang ang alam ni Krisha. Sinuklian niya ang matinding halik, ang halik ng lalaki. Hindi na niya maitatanggi ang sinisigaw ng puso niya dahil hindi niya na ito mapipigilan pa. Isang linggo na ang nakakalipas nang lumipad si Krisha patungong UK dahil sa misyon na inatas ng pinsan niyang si Maxilian. Hindi na pinaalam ni Krisha ang biglaang pag-alis dahil ayaw niyang isama si Danny sa lugar na pupuntahan niya. Hindi naman niya alam na isang linggo nang nagwawala si Danny dahil hindi niya mahanap si Krisha at sinisisi niya ang lahat kapag hindi pa bumalik ang dalaga sa kanya. Pwede bang kumalma ka, Cruz? Walang mangyayari sa anak ko at hindi siya ganun kahina. Asik ni Calix na siyang ama ni Krisha. Kahit na Mr. Hamilton, babae pa din siya at pwede siyang masugatan o masaktan sa misyon na binigay niyo. Sabay duro kay Maxilian na busy sa pangangalikot sa laptop. Tama si Tito Calix. Hindi naman mahina si Krisha, kaya sisiw lang sa kanya ang misyon na yon. At saka, hindi lang naman siya kundi silang lahat. Si Allen ang sumingit. Bakit ba ang panatag niyo na walang mangyayari sa kanyang masama kung napakahayok ng mga animal na tao ang nasa UK?
Pwede ba sabihin niyo sa akin kung saan siya sa UK? At ako mismo ang susunod sa kanya? Pilit pa rin ang pagwawala ni Danny sa pamilya ni Krisha. Bakit hindi mo na lang siya hintayin na matapos? Walang mangyayari sa anak ko. Sabi naman ni Christine. Pero madam, hindi ko lang kasi maatim na naroon siya habang ako narito at kaya ko naman siyang tulungan. Medyo mahina at magalang na sabi ni Danny sa babae, kaya napaismid ang tatlong lalaki. Sabihin niyo na sa akin kung nasan siya para matahimik na rin ako dahil hindi niyo alam ang nararamdaman ko. Mababaliw ako kung wala pa rin akong gagawin ngayon. Hindi na nakatiis si Christine, kaya ibinato niya sa lalaki ang passport nito at tiket papuntang UK. Nakalagay na rin doon ang address ni Krisha at laking pasasalamat niya sa ginang, kaya wala na siyang sinayang na oras at mabilis na umalis. Kinabukasan, nakarating si Danny sa UK. Dumiretso siya agad kung saang hotel tumutuloy si Krisha, pero hindi niya ito naabutan. Itinawag niya sa Pinas ang tungkol dito, kaya sunod-sunod ang pagmumura niya dahil nagoyo siya ng ina ni Krisha. Hindi naman pala ito ang address ng babae. Pero maswerte pa rin siya dahil biglang nag-beep ang cellphone niya at nagsimulang mag-blink ang GPS na suot ng singsing ni Krisha. Isang manipis na silk dress ang suot ni Krisha nang pumasok siya sa malaking casino dito sa UK. Ito ang mission niya sa loob ng 2 linggo. Miss na miss niya na rin si Danny, pero wala siyang magagawa dahil hindi niya nadala ang mga gamit niya. Ready ka na ba? Tanong ni Leia, ang partner niya sa misyon na to. Hindi ako ready dahil iba ang pakiramdam ko. Aniya, dahil kinakabahan siya. Ito pa lang ang unang beses niyang kinabahan sa misyon. Bakit? Namimiss mo si Papa Danny? Gaga, tiisin mo na lang. Malapit na matapos ang misyon natin at makakauwi na tayo. Ayun na nga eh, hindi niya naman alam na umalis ako. Dahil alam mo naman ang isang yun, hindi niya ako papayagan. Gaga, patay ka niyan sa kanya. Saan naman lang nagsabi ka sa kanya? Diyos ko ka naman. Sabi ni Leia bago isinuot ang half mask. Bahala na. Tara na, para makauwi na tayo ng Pilipinas. Nagtungo na sila sa casino at unang tapak pa lang nila, naramdaman na ni Krisha ang aura ng mga taong nasa loob. Ang target nila ay hanapin ng taong nagpapatakbo ng casino, pero mahirap yon dahil hindi nila alam kung sino nga ba ang ulo nito. Hihiwalay muna ako sa'yo. Sabihan mo agad ako kapag may napansin kang kakaiba. Paalam pa ni Krisha sa kaibigan at nagtungo sa mesa na puno ng wine. Pinagmamasdan niya ang paligid hanggang sa maramdaman niyang may umakbay sa kanya na hindi kilalang babae. Aalisin na sana niya ito nang makilala ito. Mommy? Gulat pang bigkas ni Krisha sa ina ni Danny. Anong ginagawa mo sa lugar na to, Aber? Alam ba ito ng anak ko? Alam mong delikado dito. Seryosong sabi ni Mommy. Ikaw dapat ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo dito. Nagsusugal? Ano pa ba? So, mabuti naman at hindi ka nasundan ng anak ko. Alam ba niya? O tumakas ka lang? Kung oo, ihanda mo na ang puwetan mo. Pananakot pa nito, kaya mas lalong nanginig sa takot si Krisha. Magpapaliwanag naman ako pag uwi sa Pinas. Too late, dahil alam ko nandito na ang anak ko. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Krisha at tinampal pa ang puwetan niya. Kaya hindi napigilan ni Krisha na mapatili. You're so beautiful. How much? Bastos pang sabi nito. Susuntukin na sana ni Krisha ang bastos na lalaki nang biglang humandusay ang matanda habang tanga ng binti na may tama ng baril. Nagkagulo na ang lahat at nagunahan sa paglabas ng kasino. Pero ang hindi inaasahan ni Krisha nang makita si Danny na galit habang tanga ng baril. Sino ka para hawakan ng akin, ha? Nang gagalaiting sigaw ni Danny sa matanda. Please no. I'm begging you. Don't hurt me. Pagmamakaawa ng matanda.
Pero hindi na talaga maawat pa si Danny dahil sa matinding galit na makikita sa kanyang muka. Pumagit na lamang si Krisha. Danny, ano ba? Kumalma ka nga. At saka niyakap niya ng sobrang higpit si Danny. Paano ako kakalma? Kung ang gagong to ay hinawakan ka na lang ng basta. Hindi nga kita nakasama ng 2 linggo, tapos hahawakan ka lang ng animal na to? Kumalma ka o iiwan kita? Mamili ka. Pananakot ni Krisha, kaya kahit papaano ay kumalma si Danny. Pinaalis ni Mami ang matanda na gumagapang, basta na lang din hinapit ni Danny ang babae at niyakap ito ng mahigpit. Umuwi na kayo, dahil ako ang may-ari ng kasino na ito. Huwag kayo mag-alala, walang krimen dito, sabi ni Mami. What the hell? Hindi pa makapaniwala na sabi ni Danny. What? Sa palagay mo ba hindi ka lumamon galing sa kasino ko? Nakataas pa ang kilay na sabi ni Mommy. Since when? Bakit wala kang sinasabi sa akin, Mommy? San galing ang kasino na ito? Sino ang nagbigay? Osyosong tanong ni Danny. Inirapan lamang siya ni Mommy bago naglakad pa paalis. Umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko dahil gumagawa kayo ng iskandalo. Pahabol pa ni Mommy kaya walang nagawa pa si Danny at Krisha kundi umalis. Tahimik lang din sila sa loob ng sasakyan dahil galit at nagtatampo si Danny dahil sa ginawa ni Krisha. Danny, hindi mo ba talaga ako papansinin? Sorry na talaga. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi mo sinasadya na ano? Lumipad papunta dito na parang walang nangyari, ganun ba? Ayaw ko lang na madamay ka sa misyon ko. Pero pangako, hindi ko na uulitin. Pagsusumamo ni Krisha. Pero naging matigas si Danny. Paano kung sa'yo ko gawin ang ginawa mo, matutuwa ka ba? Sa palagay mo ba, matutuwa ka? Sorry na nga, diba? Hindi ko naman gustong itago sa'yo. Pero ayaw ko lang na mag-alala ka. Tulad ngayon, diba? Kaya sorry na, hindi ko na uulitin, promise. Patawarin mo na ako, babe. Hindi ka ba naaawa sa akin? 2 linggo kitang na-miss, kaya please lang magbati na tayo. Ginamit na ni Krisha ang pamatay niyang puffy eyes, kaya sa bandang huli ay nagawa pa rin niyang suyuin ang binata. Dumiretso sila sa hotel room ni Krisha upang kunin ang gamit ng dalaga. At nang gabi ding iyon, umuwi sila pauwi ng Pilipinas. Pagtuntong pa lang nila sa Pinas ay inayos na nila ang pagsasama nila. Dahil hindi na nakapaghintay si Danny at kinuha na niya ang kamay ni Krisha sa mga magulang nito. Hindi ko akalain na ikakasal ka na 1 buwan mula ngayon, sabi ni Leia, ang kaibigan niya na siyang kasama niya ngayon habang nasa isang coffee shop. Ayun nga eh, 1 buwan mula ngayon pero napapaisip pa din ako kung paano kami nauwi sa ganito. Parang noon lang nagbabatuhan kami, sabi ni Krisha at saka sumimsim ng kape. Naaalala pa rin kasi niya kung paano sila nag-umpisa ni Danny at natatawa na lamang siya dahil hindi niya akalain na sila pala magkakatuluyan. Humingi si Krisha ng 1 linggong day off kay Maxilian dahil gusto niyang bumawi sa lalaki dahil sa nagawa niyang pagtatago dito. Napansin pa niya ang pagtunog ng cellphone at naroon ang pangalan ni Danny. 1 oras pa lang ang nakakalipas simula nang iwanan niya ito sa opisina, ngunit heto na naman at nakabuntot na naman sa kanya. Namimiss ka na naman ng soon-to-be husband mo. Hindi ka na talaga makakawala sa isang yan. Hindi ka ba nagpaalam na sa akin muna ang oras mo? Minsan nakakatampo na rin talaga yung lalaking yan. Nakangusong sabi ni Leia kay Krisha. Hay nako, eto na naman siya. Naibulong naman ni Krisha at hinayaan na tumunog ang cellphone. 5 minuto pa lang ang nakakalipas nang biglang pumasok si Danny sa loob ng coffee shop kung nasan si Krisha. Nagtilian pa ang mga babaeng nasa loob nang makita si Danny. Dahil sino ba naman ang hindi? Napakagwapo ng lalaki at napakakisig. Idagdag pa na bumagay sa binata ang suot nitong uniforme. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kanina pa ako tawag sa'yo. Sabi ni Danny na medyo pagalit at nagtatampong boses.
Napahilamos naman si Krisha sa kanyang sariling muka dahil naging clingy ang lalaki at palaging nakabuntot sa kanya. Nagpaalam lang naman ako, di ba? Sabi ko magkikita kami ni Leia. I know, pero gusto kong malaman kung nag-enjoy ka ba o maayos ang pakiramdam mo. Maayos ang pakiramdam ko bago ka dumating. Please lang, kahit isang araw lang umalis ka muna sa harapan ko, utang na loob. Sa'yo naman ako uuwi mamaya, di ba? I'm sorry, namimiss lang kita. Nakalabing sabi pa ni Danny. Wala nang nagawa si Krisha kundi ang tumayo na sa pagkakaupo at nagpaalam ng maayos sa kaibigan na si Leia. Hinila na niya si Danny paalis ng coffee shop. Hindi napansin ni Krisha na malawak ang pagkakangiti ni Danny dahil hindi siya matiis ng babae. Ngayon pa ba, nasa kanya na ang babae? Magkamatayan na dahil hindi niya hahayaan na may kumuha, tumingin at humawak sa babae niya. 5 taon na ang nakakalipas simula nang maikasal si Krisha at Danny. At saka sila nabiyayaan ng isang supling na nagngangalang Dabi. Ang mini-me ni Danny, simula ugali hanggang itsura, ay namanan nito sa ama ang lahat. Dabi, mag-usap nga tayo anak. Totoo ba ang sinabi ng daddy mo na may nagugustuhan ka ng babae? At ang anak ng yaya Lina mo? Si Lolita daw ang inaway mo dahil nakikipaglaro siya sa ibang bata. Kasi mommy, nakipaglaro siya sa ibang boys and I told her na she's mine. At ako lang po ang dapat niyang kalaro. Katwiran naman ng anak niya, kaya hindi niya naiwasan na hindi magkamot ng sariling ulo. Pero anak, hindi isang laruan si Lolita, okay? Hindi mo siya pwedeng awayin dahil sa pakikipaglaro niya sa iba. Bad yun anak. Huwag mo nang gagawin yun ulit. Promise mo sa akin. Malambing ang pagkakasabi niya sa anak kaya tumango naman ito bago naglakad paalis sa lugar na yon. Pinagalitan mo na naman si Dabi? Hayaan mo na love. Mga bata lang naman yan at lalaki pa si Dabi. At may isip niya na mali ang ginagawa niya. Sabi ni Danny sa kanya. Pwede bang manahimik ka? Ayaw kong gayahin ka ng anak ko. Naiinis na sabi ni Krisha at hinimas ang napakalaking tiyan. Huwag ka nang ma-stress. Makakasama sa anak natin yan. Ako na ang bahalang kumausap sa panganay natin. Hindi na. Ako na lang. Dahil kung ano-ano ang tinuturo mo sa kanya. Love naman. Manahimik ka. Kundi hambalusin kita ng 2x2, daddy, sinasabi ko sa'yo. Naiinis na sabi ni Krisha sabay walkout. Love naman. Mahal kita. Wala akong pakialam. Sigaw pabalik ni Krisha. Natatawa na lang na sinundan ni Danny ang asawa dahil mahaba-habang suyuan na naman ang gagawin niya. Hindi rin niya masisisi ito dahil pinakasalan niya ang babae. Dahil ito ang nagbigay sa kanya ng kumpleto at masayang pamilya na kailanman hindi niya naranasan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hiding the Hamilton Heiress. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam! Thank you.